dakilang katapatan. Amen. Kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya
karampatan niya'y ating dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, O Diyos, ika'y ating purihin. Sa buong mundo'y ating awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Jesus, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Salamat sa Panginoon. Matibay na sandigan Tapos mo ng pamayon. sa bawat Bigay mong pagdating, pagkakuloy sa iyo ang walang tingin. Tuloy kang bigay sa iyong karangalan ko sa Daluyan ang pag-asa, may nangingay ako. Samahan mo maging Panginoon. Pag-ibig Sa mo bawat ay sa amin, noon hanggang ngayon. magpakailanman. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Purihin natin ang Diyos, dakilang Diyos, dakilang Panginoon. Nalagpupuhin, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa amin, O Diyos. Oh, hallelujah! You are worthy to be praised. Hallelujah, amen. Ikaw ang Diyos na dahilan. Amen, hallelujah, amen. Ngayong umaga, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Sino po ang may pangangailangan sa ating Panginoon? Amen. Muli, tayo lalapit sa ating Panginoon. Isama lagi natin sa ating mga prayer, ang ating mga leader na ating fellowship mula sa press coach, si Pastor Greg, at Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, and Sister Angel Clark, Pastor Harold, and Sister Mona Warner, Pastor Joe and Sister Connie Campbell, Pastor Richard and Sister Yolanda Ruby, Pastor Kevin and Sister Janet Foley, Pastor Tom and Sister Janice Payne, Pastor Mark and Sister Michelle Olson, and Pastor Paul and Sister Renee Stephens. Ganon din ang ating leader, national leader ng ating fellowship dito sa bansang Pilipinas, Pastor Alberto and Susan Disipida, at sa lahat ng mga church regional leaders sa ating bansang Pilipinas, Pastor Ernie Rente, Pastor Henaro Bugtay, Pastor Gili Civil, Pastor Charlie Carillas, Pastor Frank Beneventura. Isama natin lagi ang pagpahit ng Panginoon, ang panibagong langis, amen, at pagbubunga ng kanilang pagmiministeryo at pag-iingat sa kanila ng ating Panginoon. Amen. At ganoon din sa ating mga missionary pastor, isama natin sa ating mga panalangin, ang mga pangalan nila, Pastor Ricky at Sister Karen Paramio, Pastor Jonas, Sister Allen May Tapang, Pastor Julius Sitiar, Pastor Reynaldo Rebolledo, Pastor Dexter Acope, Pastor Jonathan and Sister Mel Pascua, Pastor Joven and Sister Michelle Jamias, Pastor Peter and Roslyn Gaigon, Pastor Abner Disipida, Pastor Ramon Junco, Pastor San and Sister Yue, Pastor
John Ramos, Pastor Maro, and Sister Diana Albina. Amen. Isama natin, amen, ang pagbubunga ng kanilang pagbiministeryo sa bansang yaon. Amen. At isama din natin ang Dr. Church sa Mandaluyong, Pastor Angela and Sir Joy Feliciano, Pastor Jameson and Sister Juan Mesa, Pastor Johnny and Sister Tess Natinge, Pastor Jun and Sister Jean Galio, Pastor Malo and Sister Lam Limoso, Pastor Remil and Sister Leda Cordero, Pastor Rico and Sister Maxine Petalio, Pastor Timothy and Sister Ludin El Nido, Pastor Vice and Sister Rose Tanyuan. Amen. Ang pagpahid ng Panginoon ng panibagong langis. Yan din si Pastor Jerry and Sister Lizelle Valera, Pastor Nino and Sister Lerma. Sama din natin lagi sa ating panalangin. Amen. Ang provision ng Panginoon kay Sister Lerma. Amen. Lusawin ang mayoma sa kanyang sinapupunan upang maging maayos o normal yung delivery ng kanyang sanggol, mga kapatid sa ating Panginoon. Isama lagi natin sa ating mga prayer, maging si Pastor Aldwin, Sister Mawit, Abuklaw. Amen. Isama natin sa ating mga panalangin, maging si Pastor Mike and Sister Silid Bonagua. Amen. Ang pagbubunga ng kanilang pagbiministeryo sa mga lugar na kung saan sila nag-ministeryo. Amen. At Pastor Elson, Pastor Michael, Pastor Neil, John Mark, Mandy, Pastor Alan, Andrew, Isidro, Pastor Marco, Ellison, Harold, Joshua, and Pastor Ronald, at sa lahat ng mga bagong na-launch out. Amen. Sila ay tulungan ng ating Panginoon. Magbangon pa ang Panginoon ng mga manggagawa sa kanilang mga churches. Amen. At ingatan sila ng ating Panginoon. Isama din natin lagi sa ating mga prayer. Amen. Ang gawain dito sa ating lugar, sa C5, ang pagbubunga, mga kapatid, sa ating Panginoon na kailangan. Amen. Ipanalangin natin na pagbungayin tayo ng ating Panginoon. Maging sa Cubao, Barangay Rizal at May Kawayan, Bulacan. Amen. At ang breakthrough sa financial at ang breakthrough din sa worship services. Isama lagi natin sa ating mga prayer. Kailangan po natin magtulungan at maging ang ating bansa, ang wisdom and courage sa ating President na si Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang mga cabinet official at lahat ng mga government official. Sama din natin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ang ating bansa ay isama natin ang kapayapaan, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ang hindi hayaan ng ating Panginoon na magkaroon ng digmaan, kundi ipagkaloob niya ang kapayapaan, mga kapatid, at maayos ang hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Ang conversion at transformation, amen, ng bawat manggagawa. Gamitin ng ating Panginoon na maging kamanggagawa niya, mga PNP, mga frontliners, amen, amen, na sila gamitin sa kanyang mga pangyarihang kaparaanan, amen, upang sa gayon, amen, masolusyonan ang problema at ang hidwaan ng China at Pilipinas. Sila ay gamitin ng ating Panginoon, ang mga kasundaluhan at mga kapulisan, at ang conversion at transformation sa buong mundo. Kumilos ang Diyos, ang great awakening at revival sa bawat bansa, mga kapatid sa ating Panginoon, at protection sa mga kapatid natin, amen, na nasa Ukraine, Russia, China, Taiwan at Israel. Amen. Sama din natin sa ating mga panalangin, amen, ang kagalingan, amen, ng ating mga kapatid sa ating Panginoon, amen, na si amen, si Abigail Esperas La Chica, amen. Siya po ay ingatan ng Panginoon ang kanyang pagbubuntis. Amen. At ang kalakasan sa ina ni Brother Islas na si Salve Aguilar at si Ron Nivard B. Bernabe. Amen. Pagalingin ng Panginoon ang laging pananakit ng kanyang tiyan. Amen. Meron pong himala sa ating Panginoon, at si Sister Ines, amen, ipag-pray po natin sila ng kanyang pamilya, amen, na makahanap sila ng malilipatan at ang kanilang favor. Hingin natin sa Panginoon na malapit lang yung kanilang malilipatan, na hindi malayo dito sa ating church. At ipanalangin din natin yung anak ni Sister Ines na si Brother Emmanuel Rigor, na ngayon ay nasa Bilibid sa Muntinlupa, na ang hiningi ni Sister Ines ay kanyang madalaw, makausap ang kanyang anak, kasi matagal na silang hindi nagkikita. So ipag-pray natin, mga kapatid sa ating Panginoon, na ipagkaloob ng Diyos na sila ay magkita at maingatan din si Emmanuel Rigor
Amen. At makatanggap sa ating Panginoon at mabago ang kanyang buhay. Amen. At yan po yung ipinapanalangin natin na meron pong mabagong buhay na mga nasa jail. So kaya pag-pray natin mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Na mapuksan po yung gawain sa jail at maging ang buksan din ng Panginoon ang gawain sa hospital. Amen. At mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga nakikita natin yung mga pangalan, isama lagi natin sa ating mga prayers, Pastor Tony Tinio, Sister Robert Garcia, Sister Elizabeth Villamin, Sister Cheryl Batua, Brother Long, Brother Nonoy Capillan, na inaasahan natin, amen, na may magagawa ang Diyos. So huwag tayong titigil, amen, na hindi siya gumaling, hindi siya makapagsalita. Panalangin natin ang ating kapatid, maging si Brother Dan, Max, mga kapatid sa ating Panginoon, Sister Lorena Lumagtud, Sister Nika, Sister Shane Malyari, Denden Balsomo, Brother Ronald Hernandez, Brother Rogelio Tumanas, Sister Regine Tiondo, Sister Vivian Hernandez, Brother Angelo Pinlac, Ma Cristina Morandade, Sister Nora Bautista, Baby Yuna Mamintas, Sister Letisa Matubis, Brother N. Manuel Monteclaro, Sister Lorena Cordovilla, Sister Anya Gulubev, Baby Skyl Colangoy, amen. So ipag-pray natin yung complete healing, Lucas Caamino at Brother Mark Los. So mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan nila ng ating prayer. Amen. At ang acquisition ng ating sanctuary lot, mga kapatid sa ating pag-pray natin ang pabor ng Panginoon na ipagkaloob na itong sanctuary na ito. Amen. At ganoon din yung bayad ng pambili. Kung favor ng Panginoon, ipag-pray natin yung miracle money. Amen. Maging ang lot to ay makuha na din ng ating na ipag-pray din natin ng ating Panginoon para ma-expand yung ating church, mga kapatid sa ating Panginoon. At ang approval ng campus ministry, so ipag-pray natin yung mga nag-aaral, amen, yung mga kabataan gamitin dun, kahit dun sa paligid ng Keris, sila ay makapangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. At ang bawat isa, kung meron po akong nakaligtaan ng mga panalangin ng mga may sakit, kung meron po kayong panalangin ngayon, sabay-sabay po tayong manalangin ngayong umaga habang tayo pinapangunahan sa pambungan ng panalangin ng ating kapatid na si Brother Ezekiel. Patuloy tayong magpuri. Bukaan natin ang ating bibig. Amen. Sabay-sabay tayo. Oh Lord God, ikaw maitaas ngayon, Panginoon God. Lord, dalangin namin matagpuin mo, Diyos, ang aming mga panalangin, Panginoon, ngayong umaga. Diyos, kami, Panginoon, ay nagmamakaawa, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon God, Lord, ang makakasolusyon sa mga problema, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan. Dalangin namin, Panginoon, ang great revival, Panginoon God. Hallelujah. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. Isang pamanalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. Kami nga pidinakon niyo pong muli sa iyong banal na gawain. Sa umagang ito, Panginoon, amin nga pong inihingi muli ang iyong dakilang pagsama sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ibuhos niyo nga pong muli panibang gagalingan, breakthrough, deliverance sa buhay ng aming mga kapatid. Sa umagang ito, Panginoon, ibuhos niyo nga pong panibagong himala, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, na nakakaranas ng kasakitan, karamdaman ng Panginoong Isus. Ipakita niyo po, Panginoon, minsan pa sa amin at paranas niyo po ang dakilan niyo pong kapangyarihan, Panginoong Isus. Hallelujah, Panginoon, maging sa pangangaral ng banal na salita. Samahan niyo po kaming muli, Panginoon, sa pakikinig. Pagkaloob niyo nga po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming bawat isa. Patuloy niyo nga po kaming baguhin, o Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka nga pong kumilos, Panginoon, sa aming buhay. Baguhin niyo nga po kami at ikaw nga pong patuloy na itaas sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Matatapos nga po ang gawain. Sa umagang ito may dakila ka nga pong ginawa muli, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magkamustahan po tayo sa isa't isa. Tan po natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay awitan. Ang Panginoon ay awitan. Sa kami lahat sa iyo'y magpupuri. Aming Panginoon, namaas dakilang pangalan. Purihin ka ng buong mundo.
So po, amen, at sa ating schedule ng gawain, amen, bukas po ang ating church. Araw-araw mga kapatid sa ating Panginoon, meron po tayong morning prayer. Amen, sa lahat po ng mga nais, amen, na mag-pray. So, kailangan po tayo mag-pray dito sa itinalaga ng ating Panginoon na Sanctuary. So, kung maaga po kayo na papasok sa inyong mga trabaho, sa mga estudyante, bagamat wala pa silang pasok, kailangan mag-pray po tayo. And then, Monday to Friday, 6 a.m., amen. At ang midnight prayer, amen, ay ito po din ay isinasagawa namin tuwing Merkules. Nais po makiisa, mga kapatid sa ating Panginoon. Ito po ay pagwasak sa spiritual assault. Amen. 12 midnight. Amen. Kung hindi po kayo makapunta dito sa ating church, sa inyong tahanan, time team po kayo na mananalangin. Amen. Makapagpuyat tayo ng isang oras lamang para kausapin natin ang ating Panginoon. Amen. At hingin ang panalangin na ayon sa kanyang kalooban. At every Saturday, meron po kaming gawain dito. Amen. Lalo-lalo po sa mga nagpapaalagad at nagpapagamit ng kanilang buhay. Open din po sa lahat dito mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Every Saturday, meron tayong corporate prayer, 4 p.m. Amen. At ang 5 p.m. po, kasunod yan yung youth and adult devotion. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At after nyan, meron po tayong follow-up sa ating mga kapatid, 6 p.m. and then music ministry, 7 p.m. At mamaya, amen, tayo po ay hahayo muli, amen, sa labas, 4:30 p.m. tayo lalabas mamaya mga kapatid sa atin. At huwag po natin kaligtaan, meron po tayong midweek service, mga kapatid sa ating Panginoon, every Thursday, 7 p.m. mag-start. Kanina natapos tayo sa Bible for All Ages, 9 a.m. Kaya po tayo po ay maaga na pumunta dito. Pag 9, nandito na tayo para po at tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. So after nyan, natapos tayo ngayon, Sunday morning worship, 10:30 a.m. hanggang alas 12. At mamaya, babalik muli tayo sa ating gawain. Amen. Meron po pong gabi. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, suportahan po natin ito, 7 p.m. At this coming June 28, 2024 sa Cubao, sa lahat ng mga men's and women na nagpapaalagad sa ating Panginoon. Ito po ay Combined Discipleship sa Cubao. Amen. June 28, 2024, 7 p.m. At pagkatapos, babalik po tayo dito. Amen. Meron tayong overnight prayer, mga kapatid sa ating Panginoon. So, this coming August 26, 27, meron po tayong revival crusade na ating pong revivalist ay si Pastor Dui Dao. Amen. At yan lang po mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga schedule ng ating banal na gawain ngayong umaga. Amen. At muli dadako tayo sa gawain ng ating Panginoon, ang pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Sino po ang nais magandog parangal sa ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Tayo po ay magmahandog. Ngayon po habang lumalapit ating pastor, si Pastor Nino, i-welcome po natin at purihin muli minsan pa ang ating Panginoon. Salamat. At sabi po ng Panginoon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 13, sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng dako habang sila'y nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Pakinggan po natin yung salitang kaloob. Regalo. Hindi po talaga tayo makapaghahandog ng tapat kapag hindi tayo pinagkaluba. So, una po tayong binibigyan ng Diyos upang tayo rin ay makapagbigay. Can we say amen? Amen.
Kapagkat napakalinaw dito sa verse 10 ng pangalawang Korinto, Kapitulo 9, siyang nagbibigay ng binhi sa maghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. So magpapalago ng iyong righteousness, hindi logic, hindi pangangatwiran, kundi ng pagiging matuwid, anak na sumusunod sa Diyos, na hindi iniibig ang pera, kundi ang iniibig ay ang nagbibigay. Ang sabi ng Panginoon, siya ang magpapalago sa iyo at magbabalik ng mga ihahasik mo. So, napakalinaw dito mga kapatid na ang pagiging bukas palad ay hindi ito yung iniisip ng mga tao na kapag ka nagbigay ay pipictural, ipopost sa Facebook na tinulungan ko yung pulubi. Tapos tuwang-tuwa siya kapag may likes. Tapos dun sa likes niya, naka 100,000 na, naka 1,000,000 na. Hindi naman niya binalik sa Diyos yung para sa Diyos. Hindi yung kaloob. Ang kaloob dito, mga kapatid, ini-explain ng salita ng Diyos. Yung talent, ibig sabihin gift from God, ang Diyos din ang nagbibigay niya. Kaya, ang pagiging bukas palad mo ay nakakatulong sa gawain mismo sa kaharian ng Diyos. Ako natin mga kapatid. At ito ang ating tinatayuan. Kaya nga ini-explain natin sa labas kapag tayo ay nangangaral, hindi natin kasama yung may mga dalang bag, yung may mga pinamimigay na sobre. Sinasabi talaga natin kasi kaya yung iba ayaw nang tumanggap, akala nila pare-pareho tayo. Ay pare-parehas lang naman tayo. Hindi po mga kapatid. Napakalinaw mga kapatid na kahit sa pag-aambag, pag-contribute mo, Diyos ang nag-uudyok sa'yo. Pag ito'y udyok ng pagpapalikes mo dahil gusto mo yung maraming views, ginagawa mong pinagkakakitaan, yung ginagawa mong mabuti, hindi ang galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos, hindi kita ng mga tao, kita ng Diyos. Oh, walang nagko-congratulate sa'yo, galing mo naman, nagawa mo yan. Hindi, masaya ka dahil ginagawa mo ito, alam mong may naliligtas, may nagbabagong buhay, kahit hindi ka i-commend ng tao sa lupa, alam mong inaasahan mo, yung sasabihin ng Diyos sa'yo sa langit, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian na nakahanda na sa'yo mula pa nung una. At alam natin, ang sinabi ng Panginoon, yung tumatanggap ng pasasalamat sa lupa, hindi ka natatanggap dun sa langit. Kaya huwag kayong magkakamali, mga kapatid. Huwag nating i-oblige ang Diyos. Lord, malaki ang binigay ko. Lord, di mo ba nakita yung ginawa ko? Pansin ng Diyos ang ginagawa mo, lalo na yung kasalanan. Kasama ko kayo, mga kapatid. Masyado tayong tahimik. Kasi dito, amen, nabanggit ito ni Pablo dahil siya, mga kapatid, ay sumusulat sa bawat iglesia ng Diyos habang siya'y nakakulong. Paano ngayon siya nakakakain, mga kapatid, sa Panginoon? Paano siya nadadalahan ng mga balaban? Paano siya nagkakaroon ng damit na maayos na magagamit? Amen? Sa kanyang mga pagmimisyon hanggang siya'y makarating, amen, sa emperador, hindi doon sa tindahan. Ang emperador siya sabi ko, hari. Amen? Si Caesar, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Ang inaasahan niya ay yung mga ipagkakaloob ng Diyos gamit ang mga kamay galing sa puso ng bawat mananampalataya. Can we say amen? Sapagkat alam mo, sabi dito, ikaw ay ipinapanalangin, ikaw ay idinudulog sa Diyos, ikaw naman ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay dumidinig sa iyo, mga nasa, merong taong ginagamit sa iyong buhay. Can we say amen? Ang pagbibigay, mga kapatid, ay nagbubukas sa puso ng Diyos para kalugdang ka
dahil iniibig mo ang nagbigay, hindi yung binigay. Sama ko kayo mga kapatid? Kaya, naway makita, hindi ko lang sasabihin ipakita, naway makita sa iyo ng Diyos. Ngayong umaga, at kaya ka nandito, ako'y naniniwala, gusto mo ito. Amen? Na-exhibit, ibig sabihin gawin. Na una ang Diyos ang parangalan. Can we say amen? Sapagkat umaasa ka at ako na siya ang magbibigay sa iyo sa kabila ng iyong pagsisipag, ng iyong pagpapagal, ng iyong pagtsatsaga, ng iyong pagtitiis, kamay ng Diyos ang susustento sa iyo. Tandaan mo, maliit ang kamay mo. Kaya kahit mag-google ka ng 24 hours na trabaho, ang kasunod mo niyan, ospital. Mabuti nga kung ma-hospital ka pa. Amen? Ay paano kung simenteryo ang kasunod? Dahil overworked ka na. Wala ka ng time para sa Panginoon. At hindi yan kakatwa. Nakakita ko ng ganyan, pinag-pray ko yun. Yun yung time na si Sister Daisy naghimala ang Diyos sa kanyang buhay. Nakita ko, naka-intubate ng isang manggagawa. Isipin mo, manggagawa sa church. Sabi ko, ano nangyari sa kanya? Bakit sa ganyan? Teacher po yan sa church. Teacher sa church, nagkaganyan. Ano nga nangyari sa kanya? Sinisisi ng mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos. Sabi ko, ano bang ginagawa niya? Call center agent po yan. Hindi yung paglilingkod sa Diyos ang nangyari sa kanya. Kaya siya nagkaganyan. Overwork yan. Pinagsasabay-sabay lahat. Mga kapatid, ang pangangasiwa ng pagbibigay, they know how to budget not only money, but they also balance their life. They balance their time. Can we say amen? Amen. And even strength. Kasi kung hindi mo gagawin yan, ang ministeryong ito, pag sinabing ministeryo, ay kaloob na gawain mula sa Diyos, hindi mo ito magagawa ng walang kabagabaga. Pero gusto kong sabihin uli sa iyo, kapag ginagawa mo ito, nababagabag ka, hindi yan kaloob. Kasi hindi ka panatag. Ang Espiritu ng Diyos ay panatag. It bring comfort and peace. Kaya hindi tayo tatanggap ay dahil nababagabag ang ating puso. Kapag panatag ang puso mo na tumatawag o naghahandog sa Diyos, Lord, hinahamon po kita. Alam ko gagawa ka ng dakilang bagay. Kung panatag ka dyan at masaya ka, God will bring, amen, the desire of your heart. Sinabi yan ng Panginoon. Awit chapter 37 verse 4. Pero kung nababagabag ka dyan, ang ibig sabihin, may kailangan kang ipasuri sa Diyos. It can be due to corruptness. Ibig sabihin ay envy, covetousness, pride, or pleasure. Kaya hinahanap mo ang pakinabang sa pera. Na minsan ang tao kaya magbibigay ay dahil gusto niyang may babalik. Pero ang nangangasiwa sa pagbibigay, alam niyang may babalik talaga. Magkaiba yun. Yung napipilitang magbigay, inaasahan niya may babalik. Mga kapatid. Pero yung sabi dito ay pagiging bukas palad, alam niya ito may babalik talaga. Kasi Diyos ang nagbigay. Na hindi niya pipilipitin ng Diyos. Hahamunin niya ang Diyos, pero hindi niya pipilipitin ang kamay ng Diyos. Parang yung mayayaman. Pero sabi ni Jesus, tingnan mo yung babaeng balo, 2 lepta lang ang binigay. Pero yung mayayaman, di ba, pinapakita pa. Parang ngayon, di ba, pag tumulong ka nga sa kapwa, gusto mo, nakukomment ka. Nababalita ang ginawa mong mabuti. Mga kapatid, amen, isang bagay pa bago ako mag-close sa paghahamon, ito ay ating pagsamba sa Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon dito, nagpapahayag ka sa Ebanghelyo ni Kristo. Alam mong walang ibang gagamitin. Hindi pwedeng gamitin yung mga hindi pa nagtitiwala sa Panginoon. E paano gagamitin nyo ng Panginoon? Amen? Malibang ikaw ay gagawa ng Diyos ng himala. Parang ginamit ng Panginoon yung uwak kay Elias. Amen?
Dahil magpapakita siya ng dakilang bagay sa iyo. Ganon yung ginawa ng Panginoon nung kami nagtuturo sa jail. Yung mismong nakakulong, abay talaga nagbibigay ng kaloob. Pastor, ito po, para sa gawain ng Diyos. 1,000, talagang binibigay talaga na. Sa pilitan, kukunin niyo yung kamay ko. Isipit talaga. Sabi ko, mas kailangan mo ito. Hindi, Pastor, marami niyan dito. Wala na yun. Nalipat na ng kulungan. Wala tayong permit doon. Si Carlos Aljama, bumaril siya ng kapwa pulis. Habang naka-formation sila, binaril niya yung kapwa niya pulis. Dahil sa selos. So, huwag kang magselos kung merong pinalalago ang Diyos. Pinapasagana. Ang gawin mo ngayong umaga, magtiwala ka sa Diyos na ang itinatanim mo, ang Diyos din ang magbabalik ng may kadalisayan. Amen. Huwag mong pag-imbutan ng pera. Amen. Sapagkat kung nababagabag ang puso mo sa bagay na yan, hindi ka tatanggap. Kung gusto mong tumanggap ka, ibigay mo ito ng maluwag sa puso at masaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So tayo po ay maghandog na sinasamba ang ating Panginoon ngayong umaga. Panginoon, salamat po muli sa umaga ito sa biyayang pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Panginoon, ako po'y muling dumadalangin. Ingatan niyo pong muli ang aming mga kapatid sa umaga ito at ang bawat isa na magbibigay pong muli at ang magbabalik sa inyo ng pasasalamat o Panginoon. Ibigay niyo nga po sa kanila muli, Panginoon, na nararapat na pagpapala. O Panginoon, samahan niyo pong patuloy ang iyong banal na gawain. Ipagkaloob niyo nga po ang pagpapala, Panginoon. Isus, gamitin niyo pa po patuloy ang iyong mga anak, Panginoon, para sa iyong banal na gawain. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang itaas at papurihan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. Bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. At nawaglit doon sa ating report kanina, ay may nakita na ang ating daughter church na pupunta ng may gawayan. Nag-report sila kahapon sa kanilang mga hayop, 10 bagong kaluluwa sa Bible study ang nadagdag sa kaharian ng Diyos, nabawas sa impyerno. Amen. Sapagkat yan ang ating misyon, bawasan ang mga pupunta ng impyerno at dagdagan ang papunta ng langit. So may nadagdag na 10 kaluluwa at may nakita sila na 2-story na bahay na pwede nilang pagsimulan para sa house church, pero tuluyan muna ang aming usapan, tuluyan, at yung kaloob ng Diyos na doon na mismo makapagsimula, invite ang mga mananampalataya ay sabi ko kay Pastor Alvin ay idulog niya sa Panginoon at sabi niya ay pwede naman po sa baba, Pastor. Kaya by Tuesday tayo ay magkakaloob doon ng down payment, amen, na 6,000 at sa July 1, sabi ko para hindi alanganin ang petsa, July 1, magsisimula tayo doon yung another deposit. Kaya salamat sa inyong mga pinagkakaloob, umiiral ang gawain ng Panginoon. Wala tayong hinihingian, sinusolicit, hindi tayo nagpapatinda si Pastor ng yema, para may kitahin ng church. Hindi ko sinasabi sa inyo, magtinda kayo dyan ng buko para meron tayong ganansya. Lahat ito ay kaloob, kaya salamat. Kayo ay dumidinig, amen, sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.
Ganun din yung ating gawain sa Barangay Rizal. Amen. Nagpapatuloy sina Pastor Mike. At sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral niya, sa salita ng Diyos, sino pong excited na? Amen. Buksan po natin sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11. At yung iba nito ay pamilyar na sa tekstong ito, pero tingnan natin ang ilang bagay na ituturo ng Diyos dito. Kaya napakasarap sa salita ng Panginoon. There's always a fresh revelation. There is always a new revelation, an enlightenment, amen, mula sa salita ng Diyos. Sapagkat magkaiba yun, mga kapatid. Magkaiba yung kapahayagan sa kaliwanagan. Amen? Yung kaliwanagan ay nakikita mo kung paano mo nagagawin. Yung bagong ipinahayag sa iyo. Kaya nawa ngayong umaga, amen, ang tekstong ito, amen, and I believe will bring fresh revelation to you and illuminations, amen, for your spiritual direction. Amen. Sa 11, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nahuhukol sa akin. Sundan niyo ako? Makikibukas kayo? Okay, pakitulong nga doon kay Brother James para sa nag-ooperate. Amen, sapagkat medyo mahaba ito. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. 13, at hindi nakaraan ng maraming araw at tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya. At naglakbay sa isang malayong lupain. Pansinin natin ito, no? Baka mamaya tinutokso tayo ng kaaway na gawin ang bagay na ito ay kinakausap ka na ngayon ng Diyos. At do'y nagsaya ang kaniyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, at nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. Kanya nang walang karunungan, ubos-ubos biyaya. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain yaon. At sinugo niya siya sa kaniyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy. Apansin niyo yung laman ang lalong inaatake ng diablo para sundin mo ang nasa nito. Na kahit wala ng value, wala naman talagang idadagdag sa iyong mabuti, ay pinapatulan mo. Na kahit pagkain ay kakainin mo kahit hindi kabubuti mo. At walang taong magbigay sa kanya. Tatapos nang siya ay makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga halilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo ako katulad sa isa sa iyong mga aliping upahan. 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kaniyang ama, at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Okay, this is a great example for the fathers, ano? Bagamat tapos ng Father's Day. Amen. Pero hindi natatapos ang iyong pagiging ama. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat at tawaging anak mo. At dapat sinabi ng ama sa kanyang mga lipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at ang mga panyapak ang kanyang paa, at kunin ninyo ang pinatabang buya at inyong patayin, at tayo magsikain at magkatuwa, sapagkat patay ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan.
At sila'y nagpasimulang magkatuwa nasa bukid nga ang anak niyang panganay. Nung sila'y nagkatuwa, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. Ibig sabihin ay, anong ibig sabihin nito? Yun ang ibig sabihin nun. Anong meron? 26, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatayan ng iyong ama ang pinatabang kuya. Dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Tatapag nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Tatapag siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon na kita'y pinaglilingkuran at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Again, may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Tatapat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patoto, ay ipinagkatay mo siya ng pinatabang guya at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi nasa akin, ang iyo ang lahat, at iyo ang lahat ng sa akin. Panghuli, datapwat karapat dapat mga katuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong salita na patuloy aming naririnig sa aming kalagitnaan. Pinapayagan namin ang iyong banal na Espiritu ang makakilos. Panginoon, ikaw nga ang magpahayag, marinig ng bawat isa, upang makatakas, Panginoon, sa mga alok ng mundo, kundi makalapit at yakapin ang plano mo. Hindi gumawa ng sariling daan at pamamaraan para makarating ng langit, kundi umasa sa biyaya mo na nagbabago ng buhay. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga puso. Aming inihahain sa iyo ng may kabagbagan. Iniimbitahan namin na ikaw ang manahan. At ikaw, Diyos, ang maluklok sa puso ng bawat isa. Upang ikaw lamang ang masunod. Nalalabas ang bawat mong anak, pinalakas, nakaalis at nakatakas sa pagiging inggit, pagmamataas, o pag-ibig sa anumang material na bagay ng mundo dahil hindi namin ito madadala. Panginoon, salamat po. Ikaw magpala sa bawat isa ng bawat pangangailangan, inabot mo na sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais kong magministeryo sa salitang way of life. Amen. Hindi lamang daan ng buhay, kundi pamamaraan ng buhay. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa ating buhay ay mahalagang bagay, gawain, trabaho, ano man ang kinahihiligan mo na nakakaapekto at makakaapekto sa anumang bahagi ng iyong pagkatao. Amen? The way of life is an important matter. Amen? It can be activity, job, business, habit, that can affect all parts or some parts of your life. At itong nangyari dito, mga kapatid, sa Panginoon. Bagamat ang anak, ang isa sa dalawa, ay nandoon na sa piling ng kanyang ama, which is the picture of our Lord, umalis pa rin siya. Amen? At ang una niyang ginawa, pag-usapan natin, the turning away. Makikita natin dito yung way of life, ang pagtakas. Maraming paraan ng pagtakas sa ginagawa ang tao at gusto kong tuunan muna natin ang pansin ang sinasabi ng salita ng Diyos nating binasa. Ang sabi ng anak, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na nauukol sa akin. Lucas chapter 15 verse 12. So, ang pagtakas ng anak na ito, pwede itong anak ng Diyos na hindi pa nagbubunga at hindi pa matured, nakatingin sa material na bagay. Mapapansin natin dito, mga kapatid, na lumalayo ang puso ng tao sa Diyos dahil sa pag-ibig sa material na bagay o sa salapi. Kasama ko kayo, mga kapatid.
Sabi nga sa Matthew chapter 22, chapter 19, verse 22, yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Ito po yung binatang mayaman na pinuno at sumusunod kay Jesus na nagsabi habang siya'y sumusunod, lumapit siya doon at nagtanong, mabuting guro, amen, ano ba ang pwede kong gawin upang magkaroon ako ng bahagi sa langit? Siya na gumagawa ng ilang mabubuting bagay ay napalayo ng namamanglaw sa Panginoon dahil sa pag-ibig sa kayamanan. Ito ang isang katotohanan dito. You cannot hide the love of money. You cannot hide your love of mammon. Hindi mo maitatago ang pag-iimbot mo sa pera at pagmamahal mo sa salapi. Kasi lalabas at lalabas yan dahil ang pera ay panglabas. Amen? It is wise to spend, but wisely. Amen? You have to control money. Ang problema, money controls people. Amen. At sinabi ng salita ng Diyos, sino ang nasa mukha ng pera? Diba? Kaya ang tao, amen, sabi ng iba, diba, yung maririnig mo sa labas, mukhang pera. Diba? Tapos ginawa pang kanta, buti pa ang pera. Yung tao, walang pera. Diba? Ginawa pang kanta. Kasi nga, may espiritu yan. Na kahit alagad ka na ng Diyos, pwede ka pang mabiktima. Huwag mo sabihin, matagal ka na sa church, hindi kayo ibig sa salapi. Ewan ko lang sa'yo. Ewan ko lang sa'yo. Nandito si Gehazi sa pangalawang hari, kapitulo 5, versikulo 20. Amen? Sabi dito, ngunit si Gehazi na lingkod ni Eliseo, na lalaki ng Diyos. Pansinin niyo ha, tinawag ng Biblia, lingkod ni Eliseo, lalaki ng Diyos. Sinong lalaki ng Diyos? O mag-ingat ka. Sino gusto maglingkod sa Diyos? Ay ba mag-ingat ka? O, ito mo, babasahin ko. Ay nagsabi, narito. Pansinin mo yung nangyari ni Gehazi. Nakita niya kasi, si Naaman, may daladalang regalo kay Eliseo. Kasi gumaling si Naaman sa kitong. Ngayon, hindi mo kasi maiwasan minsan kapag ka ginamit ka ng Diyos sa buhay ng iba. Papasalamatan ka talaga ng tao. Ang problema, ang alagad na ito, napatingin dun sa daladala nung magpapasalamat. Pansinin natin. Tingnan niyo yung sinabi niya, narito, pinalagpas ng aking Panginoon ang naamang ito na taga-Syria. Sa loob niya, sa puso niya, nagsasalita siya. Siyempre, hindi naman niya paparinig kay Eliseo. Pero rinig ng Diyos, alam ng Diyos ang tumatakbo sa isip niya. Kaya naitala sa Biblia. Amen. Alam natin, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Espiritu Santo. At ang Diyos natin, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, is this discerner of every thoughts. Amen? At pinakamalalim na bahagi ng ating puso at kalooban. Sabi dito, habang siya ay hindi nagsasalita sa bibig, pero nagsasalita sa isip, pinalagpas ng aking Panginoon na amang ito na taga-Syria sa di pagtanggap sa kaniyang mga kamay ng kaniyang dala. O nakatingin sa pakinabang. Kaya yung gustong maglingkod at nakatingin sa pakinabang, madidisqualify ka. Sabi niya dito, ginamit pa niya ang Diyos. Kaya galit na galit ang Diyos, kaya tinala dito, kaya siya ginawang halimbawa. Kasi sabi niya dito, buhay ang Panginoon. Hindi na siya natakot sa sinabi niya na talagang buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman sa Kanya. Kaya mga kapatid, pag tayo mag-church dahil gusto lang nating makakuha sa Panginoon, di natutuwa ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, pag lalapit ka sa Kanya, sambahin mo siya. Alam na ng Diyos ang kailangan mo eh. Ibibigay talaga niya pag humingi ka ng tapat at malinis ang puso. Pero kung ginagawa mong ATM ng Diyos, tut. Tapos pag iwan mo, di ba? Iniiwan mo lang din yung ATM, wala ka namang pakialam doon. Di ba mga kapatid? Amen. Kung gano'n ang ginagawa natin sa Diyos, hindi siya natutuwa. Tatakbuhin ko siya, kukuha ko ng anuman sa Kanya. Ano ba yon? Sabi dito, sinabi ng Naaman, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento. Ayun ang nakita niya.
At pinilit niya sa kanya at binalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pangpalit na bihisan. At ipinasan sa 2 sa kaniyang mga kabataan o sa kanyang mga bataan at dinala niyan sa makunahan niya. Ang nangyari dito, pagdating doon sa 27, sabi dito, ang ketong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. So yung dapat sanang naging malinis, nalipat sa kanya dahil sa pagnanasa sa material na bagay. Ganito ang nangyayari sa taong nag-iibig sa material na bagay. Nagkakaketong ang puso. May nasisira sa kanya. Ito yung faith. Umaasa sa matatanggap, hindi sa nagbibigay. Kasama ko kayo mga kapatid? Disciple na ito, mga kapatid, at pinayagan siya ng Diyos na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ni Eliseo, pero nabighani pa sa mga nakikita ng kanyang sariling mata. Napapalayo ang tao, mga kapatid, dahil sa mga maling pagnanasa. Can we say that? At kapag ikaw ay nagsinungaling sa bagay na yan, ayaw mong isuko sa Diyos, parang kikitongin ang puso mo na mayroong nauubos sa iyo. Yan yung faith. Kaya nga nakita ko sa pinakita sa atin ng Panginoon, yung binatang mayaman, pagkasabi ni Jesus, ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay sa mga dukha. Wala, lungkot siya. Pero sabi niya nung una, hindi, ginagala ko magulang ko, sinunod ko na yan. Hindi ako sumasaksi sa kasinungalingan. Pero ano sinabi ni Jesus? Ipagbili mo, pamigay mo sa dukha, para siyang may ketong. Ano ba yung sa may ketong? Nauubos ang parte ng katawan. Daliri, minsan ay ilong, hindi mo na maitsurahan. So hindi na nag-apply doon sa binatang mayaman ang mga sinabi niyang ginagawang mabuti. Kaya yung ating mga kasalanan, mga kapatid, hindi natin pwedeng pagtakpan ng mabuting ginagawa. Kailangan, kapag may mali, isuko lahat sa Diyos. Palakpakan naman ang Panginoon. Amen. Sapagkat ang paraan ng iba sa halip na sumunod sa Diyos ay tumatakas. Minsan ay dahil sa kawalan ng pagmamalasakit. Sino nagmamalasakit? Amen? Kung kayo nagmamalasakit, ipagamit mong buhay mo sa Diyos. Dahil si Jonah, best example dyan. Jonah chapter 4. Amen? Ang sabi doon sa verse 2, nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis si Jonah. Bakit, mga kapatid sa Panginoon? Hallelujah. Bakit? Dahil alam niya, ang Diyos ay magpapatawad sa mga makasalanang kagaya natin. Minsan galit tayo kapag may taong magbabago dahil nakasama ng loob natin, excuse me, ayaw mong siya patatawarin ng Diyos. Ay, mahirap nito pagka nag-pray ka na ng hindi maganda. Ang prayer mo ay, Lord, gantihan mo siya. Sana matiso. Dahil masama yung loob mo. Ay kaya nakita mo, biglang nagbago. Siya! Bakit siya? Diba? Minsan na-offend tayo sa ginagawang mabuti ng Diyos. Ba't di ka magpakumbaba sa Diyos? Bakit hindi mo tanggapin ang hamon ng Diyos sa iyo? Amen? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ganon din si Dimas. Sabi dito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasa'y inibig niya ang sanlibutan ito. Ito yung ibang daan ng buhay. Ang ginagawa ng tao sa halip na sumunod sa Diyos, payagan ng Diyos na lumakad katabi niya, ang gusto niya, buhay niya. Gusto niyang gawin ang gusto niya sa mundo. Sasabihin ng iba ay,
pabayaan niyo ako, malaki na ako, alam ko nang ginagawa ko, ito ang gusto ko, anong pakialam mo sa buhay ko ito. Napapaibig sa mga gawain ng mundo. Kaya sabi dito, inibig niya ang sanlibutan ito. At napa-Tesalonica. Si Crescente, isipin mo mga nakasama na ng manggagawa ng Diyos. Napa-Galacia. Buti na lamang si Tito, hindi nag-backslide. Ikaw, magpa-backslide ka na ba? Sabi ng Panginoon, Proverbs chapter 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ang pagtakas sa piling ng Diyos ay pagpapahamak sa iyong sarili, sa iyong kaluluwa. Kasama ko kayo mga kapatid. Huwag kang tumakas sa Diyos. Dahil kahit gaano kalaki ang meron ka, maglalaho din yan. Ay isang Pinoy, tumama ng 36 million. Bago pa siya tumama, lagi siyang tumataya sa loto. Amen. Pakinggan niyo to, baka may tumataya pa ng loto dito. Eh siya'y magsasabong, magsusugal, mataya siya ng wedding. Mataya niya kung ano ng sugal. Pero may pangarap siya. Ang pangarap niya, kapag siya'y tumama, ay makatira man lang siya kahit isang gabi sa 5-star hotel. Bigla siyang tumama, 36 million. At pagtama niya, hindi niya ginawa yung isang gabi. Tumira siya sa 5-star hotel ng 6 na buwan. Yung sumunod na 7 buwan, pang-7, nandun na ulit siya sa kanyang manukan. Kasi ubos na yung 36 million. Dahil gabi-gabi nandun siya sa 5-star hotel. Nagsusugal at inuubo sa pagwawaldas ang kanyang mga natanggap na biyaya. Parang kabataang ito. Dahil alam niya meron siyang matatanggap, hindi marunong magpahalaga. Mga kabataan, magpahalaga tayo. Mga magulang, turuan natin ang ating mga anak, huwag nating konsintihin. Can we say amen? Hallelujah. Disiplinahin mo. Si Pastor Boyet, nung ang kanyang anak ay nagmatigas ang ulo, o sige, kaya mo ang sarili mo, pinalis niya sa kanilang bahay, babae yun. Ginawa yan ng ating leader sa bansa. Bumalik yung anak niya. Lipas ng mga taon na nagsisisi, ngayon pinagpala ang anak niya na nagpapasakop sa kanyang magulang. May mga magulang, yung mga anak, kinakain na sila, mas magaling pa sa kanila, pero tinotolerate mo. Ang tatay dito, mga kapatid, nung hiningi ng anak ang kanyang sariling gusto, hindi niya, amen, ito kinonsinte. Ay, ikaw ngayong gabi, o ngayong umaga, matuto kang magdisiplina. Can we say amen? Amen. Meron talagang puso, gusto laging kumawala. Tayo naman ngayon, laging gusto lagi ay gapusin. Di pwede. Pero habang sinasabi mo hindi pwede, lalo namang nagpupumiglas. Pagbigyan mo, tingnan mo kung anong mangyayari, matututo yan, babalik yan. Pero huwag kang lalayo sa Diyos. Dahil pag yan ay bumalik, at walang nadatnan na nasa sa Diyos, sinong babalikan niya? Pareho kayong naliligaw. Manatili tayo sa Panginoon. Can we say amen? Sapagkat hindi lamang mga kapatid, pagtakas ang ginagawa ng iba, nandyan din yung pananahimik sa pangalawa. Tinatawag na silent backslider. Nandito yung panganay. Ang sabi doon sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 28, datapwat nagalit siya. Nagalit. At ayaw pumasok. Sabihin natin, nagalit. At lumabas ang kanyang ama. At siya'y namanig sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito. Pansinin niyo yung pagmamaktol. Maraming taon na akong kita'y pinaglilingkuran. At kailanmay, hindi ako sumuway sa iyong utos.
At kayma hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Gusto kong sabihin sa iyo, ang pagsunod mo sa magulang is not enough na magsasabi sa iyo, sumusunod ka sa Diyos. Sundin mo muna ang Diyos, sumunod ka sa magulang mo. Kasama ko kaya? Siya sumusunod sa magulang, pero ang puso hindi marunong magmahal. Tanda natin ito, sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi nakakilala sa Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi. May nanunumbalik pero ayaw mong patawarin. Ayaw mong tanggapin. Merong nagsisisi pero ikaw nagagalit. Tapos, sasabihin, amen, hindi ako sumuway sa iyo, yung pala may interes sa kayamanan din ng magulang. Hindi lamang niya tahasang pinakita, pero nung bumalik yung makasalanang anak, inihayag ng Diyos ang natatago niyang kasalanan. Alam ng Diyos kung paano maghayag. Lalabas yan sa bibig mo. Kahit sinasabi mong sumusunod ka, pero yun pala, nag-iimbot ka, lalabas ang totoo. Sabi dito, ako nga, hindi mo ako pinaghanda eh. Ang selos, mga kapatid, is unhealthy spirit. Hindi ito galing sa Diyos. Tandaan nyo ito, Proverbs chapter 14, verse 30. Ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Kaya namumuhay ka ng may kapaitan. Gagawa ka ng pagsunod ng may kapaitan. Oo, sumusunod ka nga, pero masama ang loob. Nakaranas na kayo ng ganyan, magulang, marami ng magulang dito. Narinig mo ang anak mo, pupunta ng kusina, bigla. Tapos nung naghuhugas na, kalansingan. Tapos sabi naman ng magulang, sige, basagin mo. Sa baon na tayo kakain. Kasi masama yung loob ng anak. Di ba? Ay, ito narinig mo eh. Nagdadabog. Masama ang loob. Amen? Ang gusto mo na ay pagbigyan sa hinihingi bago sumunod. Yun yung mga yun yung mga parot, yung sinasali sa circus. Yung kapag tumulay dun sa lubid, tapos nandun sa kabila yung very good. Hindi ka naman parot. Sumunod ka sa Diyos nang may kadalisayan. Can you say amen? Magpakita ka ng tunay na pagsunod, magpakita ka ng tunay na pagmamahal, sapagkat hindi nalilingid sa Diyos ang laman ng iyong puso. Amen. Romans chapter 13, verse 13. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Pagkakainggitan. Ulitin ko, pagkakainggitan. Alala ko sa kabila, hindi ko napapangalanan. Pero meron dong bahay. Pag nagpagawa yung harap niyang bahay, papagawa din siya. Pagdating ng Pasko, bibili sila ng magandang Christmas light. O, yun din kanya. Tatadtarin niya eh. Nagpagawa ng gate, pagawa din siya. Kung ano yung pagawa, papagawa din niya. Kaya paligsahan sila. Sa kaharian ng Diyos, di tayo nagpapaligsahan. Humihingi tayo sa Diyos. At ang Diyos naman ay nagbibigay. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos ang kahinaan natin. Tayo ay alabok lamang. Kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon, ang kasunod nito ay tayo magmamataas. Ang higit pa nga dyan, yung nangyari dito, ay nagkakainggitan. Kaya tayo humihingi sa Diyos. Hindi mo kailangan nakaupo ka nga sa church, parang ito, kasama ng tatay, nasa sariling sambahayan, yung pala naiinggit. Wala niyan dito. Alam mo yung nandun ka sa church, tapos inggit ka pala doon sa iyong kapatid. Alam mo, siya lang makapagsusuot ng maganda. Alam mo, siya lang gagamitin ng Diyos. Parang siya lagi ang siya lagi ang 5-star. At parang siya lagi ang ginagamit ni pastor. Kaya mga kapatid, pwede tayong nasa isang katawan o sambahayan,
pero itinatago natin ang kasalanan. You are called silent backslider. Hindi ka nga lumayo, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Kaya hindi ka nakakatanggap. Kaya hindi ka makaahon. Hindi ka makalampas dyan sa iyong pinagdadaanan. Kung yan ay kahirapan, kung yan ay kahinaan, kung yan ay kasakitan, may mga mali. Kaya yung ating panalangin, nahahadlangan. Lord, tagal ko na nagpe-pray, hindi dumadating. Dahil dyan sa mali. James chapter 4 verse 2, kayo'y na mag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisingi. Amen? Sa halip na tumawag ka sa Panginoon, tinitingnan mo yung iba. Naiinggit ka. Kasama ko kayo mga kapatid? Para yatang masyado kayong tumahimik na sa hallelujah. Wah, humingi ka. Humingi ka sa Diyos. Amen? Huwag ka na manghihingi din ng mali. Lord, sabi kasi ni Pastor, humingi sa'yo. Lord, pagkaluban mo po, nakikita ko si kapatid. Hindi gano'n. Humingi ka ng mayroong kabuluhan. Lord, gamitin mo po ako. Pagpalain mo po ako para mapagpala kong gawain mo. Amen. Hindi yung pagpalain mo po, nakikita ko siya lang pinagpapala mo, ako hindi. Sinong batan mo pa ang Diyos? Amen ba mga kapatid? Amen. Nagsisipatay. Alam mo yung iba napapamura pa? Kasi sabi ng Panginoon, yung pagsalita ng raka, pagpatayan. Amen? Pagpatayan. So, maaaring hindi ka nagsasalita sa bibig, pero nung nakita mo, napagsalita ka pa ng ano? Talaga nga naman. Sasalita ka sa isip. Bakit siya? Inggit eh. Mga kapatid sa Panginoon, nakikipag-away, nakikipagbaka, ang number one mong kaaway ay ang iyong damdamin. Bakit? Kulang ka sa pagmamahal. Kaya ka nagiging silent backslider. Hindi lamang inggit, kundi kulang ka sa pagmamahal. Sabi dito sa verse 28 ng ating text, tatapot na galit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Ito mo kaya hindi natin maitago ang mali, lalabas at lalabas ito sapagkat ang Diyos ay dumadalisay sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita gaya ng apoy. Mapapasok ka talaga dyan. Amen? At pwedeng gamitin ng Diyos kahit sino para ituwid tayo sa ating buhay. Kasama ko kayo. 1 John chapter 4 verse 20. At sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid. Ama, ang tagal ko nang kasama mo, hindi kita sinuway. Pero nung nakita yung kapatid, bumalik. Bakit tinanggap mo? Pastor, bakit naman tinanggap mo ulit? Ano naman maganda ang ginawa niyan dito? Ba't pinapasok mo yun sa church? Parang ganun yun eh. Pastor, nakalimutan mo lang ginawa niyan sa atin? Ba't mo tinanggap? Sabi dito mga kapatid, sapagkat ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Kaya kung ganyan ang ating prinsipyo, nagsisinungaling ka. So, dumadami ang iyong kasalanan. Hindi ka lang nag-iimbot, hindi ka lang naiinggit, hindi ka lang may pride, hindi ka lang nagiging, amen, maibigin sa mga material na bagay o nagpapakita lamang ng mabuti. Hypocrite ang tawag dyan, nagigipatayong sinungaling. 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So, tanggapin mo yung gusto ng Panginoon sa ating pagtatapos. Mga kapatid, sa huling punto. Amen? Ang Diyos natin ay hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan ng mundo. Hindi kagaya ni Allah. Sabihin sa ng Quran, amen, He will love you when you do good. Pero ang sabi naman ng Biblia,
God is love. Magkaiba yun. Magkaiba yung pag gumawa ka ng mabuti, mamahalin ka ng Diyos. Kaysa doon sa Diyos na pag-ibig. Mga kapatid, dahil ang Panginoon kahit ikaw ay makasalanan, iniibig ka niya, gusto niya magbago ka, maligtas, binibigyan ka niya ng pagkakataon para kayo magbago ng lubusan. Pero yung mga Diyos-Diyosan, pag hindi ka na gumagawa na ng mabuti, hindi ka na nila mahal. Kaya Diyos-Diyosan sila eh. Diyos-Diyosan sila. Except from Jesus Christ, Diyos-Diyosan na yung iba. Why? Mamahalin ka lang nila kapag gumawa ka ng mabuti. Eh sometimes hindi mo kayang gumawa ng mabuti dahil kulang ka sa karunungan. At nandito ang anak sa panghuling punto, pagpapakumbaba. Kailangan makita sa atin yung tinatawag na humble repentant. Hindi pwedeng nagsisisi ka lang, kailangan nandun yung pagpapakumbaba para sa ganap na pagsisisi ng ating mga kasalanan. Mapapansin natin dito mga kapatid, sa Lucas chapter 15 verse 18, ang sabi ng kapatid na libugha, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat tatawagin anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping o alilang upahan. Gusto kong sabihin sa iyo, this is the kind of repentance that breaks the heart of God. Amen. Ulitin ko, this is the kind of repentance that breaks the heart of God. Amen. Kung gusto mo ang Diyos mismo ang lumapit sa iyo, kung gusto mong yakapin ka ng Diyos, kung gusto mong ang Panginoon, amen, ay malugod sa iyo, gusto ng Diyos makita ang kapakumbabaan mo ng ganap na pagsisisi. Tatlong bagay yan. Tatlong bagay yan. Una dyan, realization. Pag-unawa. Sabi niya, magtitindig ako, paroroon ako sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Nakakalungkot kapag may anak ng Diyos, hindi pa rin niya naunawaan ang kakulangan niya. Kapag maunawaan mong kakulangan mo, matutuwa ang Diyos sa iyo. Doon kanya tutulungang lubos dahil alam niya, alikabok ka lang. Alikabok ka lang. Dati kang puwing sa mata, masakit ka sa paningin, pinaganda ka lang ng Diyos. Tinulungan ka lang ng Panginoon. Binigyan ka niya ng buhay, pinalakas ka ng Diyos. Ikaw ay pinagkaluban, huwag kang magmamalaki. Return to God every morning. Amen. Napansin nyo nung nagturo ang Panginoon ng disciples prayer. Amen? Nang tawag ng iba ay Lord's Prayer. Hallelujah. Doon sa bundok, Matthew chapter 6 verse 9 to 12. Kasama doon yung patawarin mo kami sa aming mga sala. Isipin mo, tuwing araw-araw, tuwing umaga, kapag ikaw ay tatawag sa Diyos, kasama ang paghingi ng tawad. Kailangan mong tinatanggap, mga kapatid, ang iyong kakulangan at humingi ka ng kaganapan. Amen. Panginoon, nahingi po ako ng kalakasan, kasakdalan. Lord, tulungan mo po ako na magawa ko ang iyong mabuting kalooban. Kasama ko kayo. Amen. Ako po'y kulang kapag wala ka. Samahan mo po ako upang makasunod sa kalooban mo at hindi ako mapalayo sa iyo. Pangalawa dito, yung repentance that breaks the heart of God, mga kapatid, as a symbol of humble repentance o repentance. Pangalawa is returning. Bumabalik ka talaga. Kailangan may pagkilos. Hindi pwedeng puro dada. Pastor, nagsisi na ako. Lord, di ba nagsisi na ako? Sabihin sa'yo ng Panginoon, narinig ko, pero hindi ka gumagawa. Hindi ka kumikilos. Di ba sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Come! All ye burden, and who will heavy labor, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon, come! Lumapit kayo. At magkatwiranan tayo. Sinabi ng Panginoon, halika!
Lumapit kayo, aking gagamutin. Ang sabi ng anak, ako'y paparoon sa aking ama. Nakakalungkot ang tao na laging nagtitiwala lamang sa kanyang sariling magagawa. Sa kanyang laman ng isipan na maliit na utak. Kakalungkot. Mga kapatid, napakaliit po ng ating isip kumpara sa kalikasan ng Diyos. Napakaliit. Kung ito man ay may pinakamataas, ay hindi pa makakaabot sa pinakamababang antas ng Diyos kung meron man. Hallelujah. Hindi makakaabot. Kaya kailangan nating bumalik lagi sa Diyos. Panghuli, realization, returning, kasunod ay acceptance, pagtanggap. Kapag sabi niya dito, hindi na ako karapat-dapang tawaging anak mo, kaya nakakalungkot yung bumabalik, they feel entitled. Bumalik ka, tapos feeling mo entitled ka pa rin. Kayabangan yan. Sabi dito ng anak, gawin mo akong tulad sa isa ng iyong mga alilang upahan. Anong ibig niya sabihin? Alam niyang may matatanggap pa rin siya. Pero sa kanya, hindi na niya inaasahang may matatanggap pa siya. At siya na nagsasabi, hindi na rin sa karapat-dapat, bigyan pa. Basta patawarin lang siya. Yun na lang kailangan niya. At ang kagandahan dito, ang pagbalik niya, ang pag-unawa niya at paglapit, ang pagtanggap, tinatanggap na niya na pwede na siyang utusan, pwede na siyang gamitin, pwede na siyang maglingkod, pwede na siyang pahayuhin, kung ano mang pwedeng gawin. Pwede na siyang hilingan ng kanyang ama, na dating hindi mautusang anak. Anak na hindi mautusan. Pero sabi ng anak, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Ibig niyang sabihin, hindi slave, kundi bond servant. Ano pong ibig sabihin nito? Nakatali ka na sa kanya. Hindi ka na pwedeng umalis. Siya na ang susundin mo. Your new master. Amen. Siya na ang pakikinggan mo. At kung ano man ang hiniin ng ama niya, gagawin na niya kahit anong mangyari dahil siya ay bond servant. Nakatalikala. Amen? Nakita nyo kapag hinuhuli ng mga Romano, tinatali si Pedro, tinali sa kanan, sa kaliwa, tinali sa paa, tinali sa kaliwa. Nakatali, hindi ka na pwedeng umalis. Ganun ang nasa isip ng anak na ito. Ang lahat ng gagawin ng kamay ko, kanan at kaliwa, ang lahat ng pupuntahan ng paa ko, ay kung anong sinabi ng Panginoon ko. Nakakalungkot kapag tayo nag-church, pagkatapos nito, pumupunta ka sa gusto ng laman mo. Ngayong umaga, huwag mong payagan na tinatalo ka, amen, ng mga bagay ng mundo. Amen. Sapagkat may Diyos na sumusubaybay sa iyo. Ayaw niyang mapahama ka. Ang gusto niya, babalik ka lagi. Available ka. At ikaw ay nasasangkapan para ikaw ay ma-ready. At kapag nakita mong sarili mo, available ka at ready ka na. Amen? Dinala ng Diyos sa iyo ang kanyang Espiritu. Andiyan ka na, magsasabi ka ng Lord, I am here. Lord, gamitin mo na ako. Nandiyan na yung willing Spirit. Kaya sabi ng anak ay, gawin mo na akong alilang upahan. Pwede ka ba? Amen. Pwede ka ba ngayong umaga? Amen. Pwede ka bang maging bond servant ng Diyos? Amen. Pwede ka bang maging kagamitan ng Panginoon ngayong umaga? Sa kanyang kaharian? Sabi ng Panginoon, bigyan niya ng singsing. Meron ka ng birthright. Bigyan niya ng balabal o kapa. Ibig sabihin, amen, sa tingin ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Parang hari. Alam mo yung kapa? Ikaw ay elegant sa mata ng Diyos. Hindi ka na mukhang gusgusin. Hindi ka na mukhang makasalanang marumi. Sabi ng Panginoon, ang ginagawa mong mabuti ay mukhang basahang marumi sa harap ng Diyos. Hindi na. Ikaw ay
royal priesthood of God. Amen. Amen. At sabi pa dito ay bigyan ng panyapak. You are ready for evangelism. You po are ready for redirection. And you are excited for spiritual direction. Sige Lord, kung ano ipapagawa mo, gagawin ko. Tapos yung spiritual direction mo, praise God, Lord, dyan pala yung nais mo. Sige Lord, yung gusto mo, ang gagawin ko. Amen. Gusto mong laging ikaw ay ipagdiwang ng Panginoon. Hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Lagi doon masaya ang Panginoon dahil nakikita niya, ikaw ang anak na nagpapakumbaba, handang magpagamit sa Diyos. Huwag dito sa lupa. Ma, hindi mo hinanda nung birthday ko. Si ate hinandaan mo. Binigyan mo ng cake, ako hindi. Hingin mo lagi yung kalooban ng Diyos. Amen. Na magpapala sa iyo. Dahil gagamitin ka niya sa buhay ng iba na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa aming kalagitnaan. Habang mga ulay nakatungo, matay nakapigil. Ngayong umaga, kinausap tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa pamamaraan ng buhay, at tayo ng Diyos, makagaya tayo ng dati nating lakad na laging patakas, palayo, pag-iwas. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo manahimik sa upuan, sa isang tabi, kundi lagi tayong dumudulog sa Kanya ng may kapakumbabaan. Inuunawa ang kalooban ng Diyos, lumalapit palagi sa Kanya, at tinatanggap ang hamon ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagpapala ay nasa kamay ng Panginoon. Ang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Tandaan natin ito, siya na nangako, siya rin ang tutulong. Siya na nagbigay, mga kapatid. Siya rin ang patuloy na magdadala ng kalakasan sa atin. Siyang humamon, siyang magsasangkap. Hallelujah. Siya na tumatawag, siyang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Ngayong umaga, nais kong baguhin ang panawagan. Nais ko munang magbakas sakali, hallelujah, bago kang dating, naanyayahan ka, amen. Alam mo, hindi relihiyon ang ating kaligtasan, kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Siyang napako sa krus, ang daan ng buhay. Pinag-usapan natin ang way of life. Si Jesus, ang perpektong daan. Hindi lang niya sinabi, kundi kanyang ginawa. Kamatayan niya sa krus at pagbangon mula sa libingan na hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Siya'y nagbibigay, mga kapatid, ng lakas sa mahihina at kasiglahan sa mga napapanglaw. Binibigyan niya ng kapangyarihan ang mga anak niya upang magsipanagana sa kalakasan at hindi mapabayaan. Lalo niya yung gagawin kung tayo ay lalapit sa Kanya. Papalinis natin ang ating puso upang malayang makakilos ang Panginoon. Upang makalaya na ang Panginoon ay magawa niya ang plano niya sa ating buhay. Kapatid, nanyayahan kita, papanalangin ka, amen, dito sa harapan ng mga kapatiran upang si Jesus ay makapanahan ng matuwid at makakilos sa ating buhay, na ang kapatawaran ng kanyang binibigay sa tunay na nagsisisi ng kasalanan. Hindi pa tama ang puso mo. Alam mong may mali. Amen. Kinakausap ka ng Diyos. Papanalangin ka nila dito sa harap. Tatanggapin mo si Jesus, hindi reliyon. Kung lalaki ay lalaki, kung babae ay babae. Amen. Papanalangin ka dito sa harapan. Inaanyayahan ka namin. Amen. Hindi lamang po ang bago. Amen. Hindi lamang po ang bago, kundi maging bawat kong kapatid. Kung sa oras na ito, kinausap ka ng Diyos at alam mong may mali. At sa ating pangangaral, ang sabi dito ay,
mapagpakumbabang pagsisisi. Hindi ito yung nagsisising, ay, sisi daw eh. Hindi na pipilitan, kundi tunay. Ikaw kapatid, alam mong may mali. Inayayahan kita. Hindi lamang itong bago, ating kapatid na dinala ng Panginoon. Kundi ikaw, maaaring nawala ka, maaaring may mali, may dapat kang pagsisihan, nais kitang tawagan, ipapanalangin ka. Meron po ba? Amen? Sa umagang ito, dapat kang ipanalangin. Ngayong umagang ito, may mali sa puso mo, nakagawa ka ng hindi tama, alam mo na ikaw ay usigin dyan ng kaaway, nais kong hindi ka manghina. Amen? Kinakausap ka ng Panginoon. Meron po ba? Papanalangin ka. Amen? I-refresh mo ang iyong puso sa Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw yan, amen. Nagtaas ng kamay, samahan natin. Amen? Dito sa harapan. Amen? Dito sa harapan, amen. Samahan natin. Amen. Ipanalangin natin. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Amen. Ayan. Habang kayo nakatungo, matay nakapigil, muli niyong italaga ang inyong puso sa Diyos. Sabihin niyo ito, Panginoong Hesus, Ikaw ang aking Panginoon, Diyos ng aking buhay, na dapat kong sundin. Tulungan mo ako. Ibuhos ang iyong biyaya sa buhay ko, sa aking kalalakas, sa pagtalikod, sa kasalanan, at pagkakamali ng sanlibutan. Salamat sa kapatawaran. Inaamin ko anumang kakulangan, kahinaan, o karumihan. Muli kong tinatalaga ang aking sarili para sa iyo. Pagharian mo ko at muling gamitin sa kaluwalhatian mo, aking binawaksi ang tukso ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ilang Diyos, tulungan mo si Slash, tulungan mo si Kiel, tulungan mo God, si Vidray, tulungan mo yung mga kabinataan, Panginoon, makatakas sa karumihan ng mundo. Panginoon, ganun din, Panginoon, si Brother Emil, samahan mo, Diyos. Tulungan mo yung mga anak na ngayong umaga, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Bigyan sila ng banal mong Espiritu na aaliw sa muli nilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Samahan mo sila, bagong puso, matuwid na Espiritu, ang patuloy magpaalala ng iyong mabuting kalooban. Sila, O Diyos, ay tinatawad mo na, nagtatalagang muli, kasihan mo ang kanilang paglilingkod, pagsunod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Habang mga kapatirang ating tumutugtog ng mga kapatid ay lumalapit at umaawit muli. Amen. Ngayong umaga ng isang malumanay na awitin. Hallelujah. Ay tayo lumapit sa altar, bukas ang altar, nais kong buksan. Hallelujah. Ay tayo makaawit sa umagang ito. Puso'y sinisiyasat. Hallelujah. Habang tayo maawit ng salamat, Panginoon. Bukas po ang altar, kausapin natin ang Panginoon. Akong baba tayo sa Kanya, kagaya ng halibugang anak, hindi niya nang tinignan ang sarili niyang punor. Hindi niya tinignan ang sarili niyang karangalan. Ang itsura niya, pangalan niya, anong meron siya, kakayanan niya, ang tinitingnan niya, yung kalooban ng Panginoon, ang kanyang Ama. Amen. Yung mga naging kakulangan niya. Lord, turo mo sa aming puso lahat ng ipinangaral mo ngayong umaga. Ang puso namin, Panginoon Diyos, ay nagiging totoo sa iyong harapan. Mayroon kaming puso mapagsisi. Nagiging totoo sa aming buhay. Nagiging totoo sa lahat ng bagay, Panginoon, kahit na kami, Panginoon, ay nagkukulang, Panginoon, agad. Kahit na kami, Panginoon Diyos,
nalilingid sa iyo, Diyos. Kita mo kaming lahat. Nababasa mo ang aming puso at isipan. Nararamdaman mo kami. Namating mo ang iyong mga anak. Palakasin ang mga nanghihinawa. Ipagtanggol ang mga inaabing Panginoon. Palakasin maging ang mga inuusig ng Diyos. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinimit sa'yo. Salamat, Panginoon. Itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Isang pa sa koro, salamat sa'yo. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Kaming lahat, O Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilimit sa'yo. Pagtatanggol mo kami, Panginoon. Sasamahan mo kami, Diyos. Gagamutin mo kami. Gagamitin mo kami, Panginoon. Ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Sa ating pagtatapos, Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng nagsitanggap, amen, binibigay ng Diyos ang tatak ng pagiging anak. Amen. May kapangyarihan ka mula sa Panginoon. Sapagkat hindi ka napatay, lalakad ka na dyan. Sabi ng Panginoon, ang anak kong ito'y dating patay, ngayon ay nabuhay. Sino pong pinalakas ng Diyos? May bago tayong lakad na gagawin. Wala ang pagkainggit, wala ang pag-ibig sa salapi, wala ang pananahimik, amen, na ang ating mga mali ay hindi natin masabi sa Diyos, kundi isinusuko natin lahat. Sa ganung bagay, tayo ay kalulugdan ng Diyos. Amen. Ang Panginoon ay napakabuti. Hindi niya tayo pinababayaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Maaring ngayong umaga, bago tayo magtapos ng panalangin, ay ikaw ay nagkakaroon ka ng anxiety. Amen. At hirap ng pagtulog. Hallelujah. Ang sabi ng ating teksto, ikaw ay nabubuhay sa Kanya. Binigyan ka ng Panginoon ng panibagong buhay. Hindi kailangan na ikaw ay natotorment o ikaw ay nababagabag dyan sa inaalala mo, nahihirapan kang matulog dahil sa marami mong alalahanin. Aring yan ay sakit, aring yan ay masamang pananalita, aring yan ay kahirapan, pero kapatid, isuko mo yan lahat sa Diyos. May kapanatagan sa Panginoon. Ngayong umaga, amen, ikaw ay ating papanalangin for deliverance, pagtiwalaan mo ang ating Panginoon. Amen. Bibigyan ka niya ng bagong lakad. Amen. Kung ikaw yan, amen, lumapit ka dito sa harapan, ipapanalangin ka. Amen. Salamat sa ating kapatid. Meron pa ba? Ngayong umaga? Amen. Hallelujah. Amen. Sino pa? Pupunta dito kay Brother Clement sa Sister Abby. Meron pa? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Naalala ko na nag-pray tayo ng ganito sa Santo Tomas. Daming kinausap ng Diyos doon na depressed. Pagkatapos ay nag-report si Pastor Nestor na yung mga nakatanggap
ay pinalakas ng Panginoon, pati yung mga walang trabaho, binigyan ng Diyos. Amen. Mga napalakas, sa mga may sakit at nagbalik na mas lalo pang napalakas. Kung nagawa yan ng Panginoon sa kanila, magagawa yan ng Diyos sa atin. Can we say amen? So, magtiwala tayo, amen, na ang isipan natin na nagbibigay ng kapayapaan ay ang ating Panginoon. Kailangan lang natin ibigay sa kanilang lahat. Hinihingi ko sa inyo, kayong lima na nandito, amen, 100% isuko natin ang ating puso at isip sa Diyos. Sabihin natin ito mula sa inyong puso. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, na nagbibigay ng kagaanan, kapahingahan, aking sinusuko, anumang pag-uusig, pagkabalisa, pagkatakot na hindi malusog. Alisin mo, Panginoon, at akin ding pinapalayas sa banal mong dugo sa pangalan ni Jesus. Anxiety, persecution, depression, stress, wala kang lugar sa isip ko at sa puso ko. Hindi kita kailangan. Ngayon pa lang, malaya na ako. Payapa ako. Natutulog sa gabi. Kapiling ang Panginoon. Sapagkat sa Kanya, ang aking buhay. Panginoon, aliwin mo ako at gawing patotoo. Ikaw ang aking kagalingan mula ngayon at paglaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kalayaan ibinuhos mo na, Panginoon, kalayaan sa iyong mga anak. God, kapanatagan, Panginoon God, kapahingahan sa kanilang puso't isip, Panginoon. Inalis na ang pagkaburdo, Panginoon, o anuman, o Diyos God, paggabag sa kanilang puso, Panginoon. Ipagtanggol mo sila, Panginoon, sa mga espiritong nangaabala, Panginoon God, at patuloy na dumadaya sa kanilang isipan. Ngayon pa lang, pinalaya mo na maging ang iyong iglesia, Panginoon God. Tagumpay kami dahil sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya wag nating papayagan, Amen, na ang mga maling isip ay dadako sa ating isipan. One thing na pwedeng dumalaw yan, hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos bago tayo natulog. Kaya ang laman ng isip natin ay puro trabaho, yung ginawa natin sa labas, kung ano man ito. Yung mga estudyante, pag-aaral, amen, dapat magkuklose ka, pagkain ng iyong kaluluwa, ang iyong nabasa, narinig, at nakita. Don't go to sleep, amen, without encountering Jesus. Magbasa ka, kahit na isang chapter, kung di mo kaya, amen, ay mga promising verses ng Panginoon, at idalangin mo yon na inaangkin mo na nakasulat sa iyong puso mula sa ating Panginoon. At ang Diyos magpapakita sa iyo ng mga dakilang panitain sa iyong pagtulog. Hindi ka bagabagan, hindi parang ikay hinahabol, na hindi matapos-tapos ang iyong habol at ikay natatakot na kung ano ng mga nakikita mo. Amen. Dahil yan sa mga nakita natin sa labas, problema at mga narinig. Amen. Kaya ang isip natin na very complex kung saan-saan nakakarating. Amen. Nagkakaroon ng retention. Huwag mo payagan na yung mga nakita mong mali ang nananatili sa iyong isip bago ka matulog. Amen. Encounter Jesus sapagkat yun ang ginagawa natin. Amen. Kagaya ngayong umaga, ikaw ay kinatagpo ng Panginoon, makipagtagpo ka tuwing gabi. Gigising ka, si Jesus pa rin ang iyong kasama. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, Shikarama. Hallelujah, God. Salamat sa iyo. Ay, papanalangin ang ating kapatid, Brother James. Amen. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat po ngayong oras na ito na kami, o Diyos, ay kinausap mo, pinalaya, Panginoon God, amin pong inaangkin, o Diyos, ang gagawin mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, na laging, Panginoon God, ikaw, o Diyos, ang pagkakatiwalaan, at ikaw, Panginoon, ang lalapitan, Panginoon, upang maging ganap, Panginoon God, ang kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Hindi sila madaya ng kaaway, Panginoon.
Tulungan mo sila lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at katwiran, Panginoon. Lord, lalabas, Panginoon, ang bawat isa sa gusaling ito. Payapa ang kanilang puso, Panginoon. Lord, at laging hinahangad, Panginoon, na ikaw lagi, Panginoon, ang pararangalan at luluwalhatiin, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay tumino, Panginoon, sa aming mga puso. Hindi ito mawala. Selyuhan mo, Panginoon, Lord, ng iyong banal na dugo, Panginoon, at pagkaloob mo din, Panginoon, God, ang iyong Espiritu sa amin upang patuloy kami makasunod sa iyo, Panginoon, at ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay magamit mo, Panginoon, bilang patutuong buhay na kami, Panginoon, God, ay iniligtas mo, Panginoon, tinuruan, binago, Panginoon, at pinalaya sa kasamaan ng mundong ito. Salamat po, O Diyos, inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan, maging, O Lord, ipagkaloob mo din bawat isa ang discernment spirit upang makailag sila, Panginoon, sa anumang kabalisan, Panginoon. Lord, sa anuman, O Diyos, espiritu ng kaaway, Panginoon, na nais silang dayangin, Panginoon. Tulungan mo, O God, ang bawat isa na lumakad sa iyong katwiran, Panginoon. Ikaw po ang maitaas ngayong umagang ito, Panginoon. Lalabas kami, Panginoon, sa gusaling ito, hindi na gaya ng dati, kundi bago ng nilalang na nagagamit mo sa iyong makapangyarihang kaparaanan, Panginoon. Maraming salamat po. Amin ang inaangkin ang buong katagumpayan sa umagang ito at muli namin ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal sa tanging pangalan ng anak na iyong si Jesus, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat po sa bawat isa. Amen. Umayo po kayo, pinagpala, pinalakas, may pangako ng Panginoon. Muli tayo magkita-kita mamaya. Alas 7 po ng gabi ang simula, alas 6 po ang prayer. May panibagong set po ng pangangaral. Sumayin niyo po ang kagalakan mula sa Panginoon. God bless you all.